Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ating panel discussion kung saan ay makakasama po natin ngayon ang 3 sa 15 punong guro na apektado ng Regodon de Honor o lipatan ng istasyon. Sir Alan, siguro ay bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga panauhin para sa kanilang mga pagbati. Ayan, una po sa ating mga kasama ay mula po sa Marciano del Rosario Memorial Elementary School. Ngayon po ay nasa F.A. Reyes Memorial Elementary School na po siya ngayon. Ano? Wala pong pagkakaiba kasi para sa memorial. Ano po? Magandang gabi po kay Ginang Mirasol Adriano. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng DWWJ DepEd Hour. Muli po, eto na naman po ako sa nagines ni Sir Alan. Magandang gabi din po sa mga taga-MR na dating pamilya ko. Ngayon, nandito na po ako sa F.A. Reyes kung saan sakop ng Barrera at ng PG Crisostomo. Ayan. Sir Alan, kanina nabanggit mo yung walang pagkakaiba. Ngayon ay may pagkakaiba, pero the same din namang elementary school ang pero yung isa ay integrated school. At kapiling po natin ngayon si Ma'am Victoria Arahan mula po sa Daan Sarili Integrated School na ngayon po ay nasa ibabaw ba na elementary school. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi sa iyo. Hindi ko na maalala sa yung pangalan. Jane po. Magandang gabi sa iyo, Jane, at sa mga tagapanood at tagapakinig ng DepEd Hour. Ayun, medyo speechless pa si Ma'am. Mamaya tatanong natin kung bakit nasi speechless si Ma'am. At siguro merong kinalaman yan sa mga alaala na naiwan niya dun sa kanyang dating istasyon sa Daan Sarili Integrated School. Bigyan na po natin ang pagbati ng isa pa po nating mga kasamahan dito po sa studio, si Ma'am Narcisa Gusi. Siya po ngayon ay nasa Cruz Roja Elementary School. Obrero na po pala. Siya po ay dating nasa Cruz Roja. Ayan. Magandang gabi, Ma'am Narcisa. Magandang gabi din, Sir Alan, at magandang gabi din po sa mga tagapakinig at tagapanood ng DWWJ Radio Vision. Lalong-lalo na po sa dati naming kapitan sa Cruz Roja, sa aming kapitan Eduardo Puyat, at ngayon naman po sa aming bagong barangay captain na si Kapitan Modesto Bacani. Magandang gabi din po sa lahat ng tagapanood ng DepEd Hour. Ayan. Magandang gabi rin po. Sir Alan, nabanggit natin kanina na sila ay apektado sa Regodon de Honor o lipatan ng istasyon. Kumustahin muna natin sila ngayon. Sige. Mula sa kanilang paglipat, ngayon sa kanilang bagong istasyon, kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ang istasyon ninyo, Ma'am Adriano? Sana, Ma'am. So far, okay naman po. Walang adjustment. Ang nakabuti, although namimiss ko yung aking family do sa MR, ang nakabuti, mas madali na ako nagta-travel. Kung dati 15 to 20 minutes kung tina-travel ang MR, ang ADWAS hanggang MR, ngayon 5 minutes lang nandun na ako sa FA. So, isa yun sa nakapagpaganda ng aking kinalalagyan. Dahil sa teacher naman, okay lang din dahil pare-parehas naman silang mababait, masunurin so far. Sana hanggang sa makaalis din ako doon, kung matatapos ko ang 5 years, ganun pa rin ang aming mga teaching relationship sa bawat isa. Ilang araw na pong nakalagak si Ma'am doon sa kanyang station, Ma'am? So, magto 2 weeks pa lang kami doon. So nakapagkita na po ba, Ma'am, kayo sa ating pong mga stakeholders, sa community po? I know po yata nagkaroon na ng parent-teacher conference po nung Sabado. Ayan po ay division-wide. Nagkaroon na po ba kayo ng pagpupulong? Yes, Alan. Nakamit ko na lahat ng mga parents ng Barrera at ng PG Crisostomo. Then nakamit ko na rin yung barangay captain ng lote na si Mr. John Richard Tolentino. So far, ibinigay niya yung full support niya sa school, kung ano man yung programs and projects namin. Andyan lang siya nakaantabay kung kailan namin siya kailangan. Huwag daw kami mag-aatubiling lumapit. Then yung mga magulang, sa pakikiharap ko sa kanila, nakita ko yung mainit na pagtanggap nila. So parang hindi rin ako na homesick to sa dati kong lugar na pinanggalingan. Ayan. Ngayon naman, Sir Alan, tanongin naman natin si Ma'am Narcisa Gusi. Kumusta po kayo ngayon sa bagong istasyon? Ano po yung masasabi niyo ngayon sa
paglipat nyo, ano pakiramdam nyo, ngayon nasa nandiyan na sa Obrero Elementary School. Ang nalagay yata si Mama, tanong natin. Okay naman ang working relationship with the teachers, tapos sa mga eskwela. First day kasi na inilipat kami doon nung last Tuesday lang. In the afternoon, naglibot na ako sa lahat ng classroom. Dumami lang yung number of teachers, number of pupils, at lumayo lang din yung distansya sa aming tahanan. Pero yung working relationship, okay naman. Tapos nakilala ko na rin yung aming barangay captain na si Barangay Captain Modesto Bacani. At sangayon naman sa kanya, ang anumang suportang maipagkakaloob niya para sa ikabubuti ng mga mag-aaral ay ipagkakaloob niya. Noon ding nagkaroon kami ng PTA meeting noong 21, ay noon lang nila na-experience pala na magkaroon ng feeding program. Voluntary yung mga parents, na-encourage naman sila. At okay naman sa kanila yung feeding program namin doon sa mga 75 severely wasted pupils natin. Ilang araw na po or ilang linggo na po kayo, ma'am, sa Obrero? Doon sa Obrero. Bali 5 days So, pa lang. sa 5 days po yun, ma'am, nagkaroon na kayo ng feeding program. Oo, kasi na-required kami na i-measure yung mass ng mga bata para makita yung mga wasted at saka severely wasted. So, nung 21 nga ba yun? Yes, ma'am. Oo, 21. Nagkaroon kami ng General Assembly. Ayun, sabi nila, kahit na dati walang feeding program, na-encourage naman sila na mag-support ng feeding program dun sa amin, 75 severely wasted. Yeah, medyo na-curious ako, Sir Alan, yung voluntary feeding program. Paano po yung sistema nung ginawa niyo dito? Bali kasi yun, for 120 days, i-feed yung mga wasted at saka severely wasted number of pupils namin. Ngayon, yung first day, July 1st, which is buwan ng nutrition celebration yun, mag-sponsor yung mga voluntary individual o kaya yung mga stakeholders. At number 1 na nag-volunteer, syempre ako, para follow the leader. Then after me, yung mga 90 remaining teachers, nag-volunteer na sila isa-isa, sunod-sunod na araw. Then after ng mga 20 number of teachers, pati yung mga PTA namin, mga parents, nag-volunteer na rin sila. Nagbigay na sila ng schedule kung kailan sila mag-feeding, tapos pati yung aming mga barangay council, nagbigay na rin sila ng dates kung kailan sila mag-feeding para sa aming mga school. So, napakabilis ng planning and preparation ng Sir Alan. 5 days lang. And then, Friday ba ito? Nagkaroon ka agad ng voluntary feeding program. At 120 na siguro, ma'am, yung Yes, volunteer kasi 120 days yun, ano? Ayan. At napansin po natin na mainit po ang pagtanggap ng mga stakeholders po, ano, sa ating po unang dalawang principal. Tanong naman po natin kung pares din po ba ng pagtanggap ang nangyari kay Ma'am Victoria, ma'am. Doon naman sa paglipat ko sa Ibabaw Banan, nung hinatid kami ng Tuesday, nakita ko naman na talagang mainit yung pagtanggap na ginawa nila. At dahil lahat ng mga bata talaga with matching balloons pa silang lahat, talagang nag-cheer sila. Tapos nandun din yung mga sangguniang barangay sa yung PTA officers. Then after kaming maihatid, nag-stay na din sila dun sa school at kumbaga nagkaroon na din kami ng konting pag-uusap tungkol dun sa mga gusto nilang gawin sa paaralan. At nung ding Saturday, maganda naman yung naging kinahinatnan ng aming General Assembly meeting at yung lahat nung in-report namin sa kanilang mga accomplishment report, yun naman ay sinang-ayon na pinagtibay naman yung butihing barangay captain ng Ibabaw Banan na si Barangay Captain Noel Garcia. Kaya yung paglipat ko doon, isang napakalaking adjustment din para dun sa pagtra-travel kasi talagang malayo, home base ako. Pero in terms naman nung duties, roles and function ko, mas gumaan compared dun sa ginagawa ko sa Daan Sarili. Kasi integrated school yun, dun lang sa observation of classes, talagang before ako nag-observe sa mga grade 7 and grade 8, talagang kailangan nagbabasa din ako ng lesson. Kasi talagang hindi ka pwedeng maka-observe sa kanila nang wala kang enough knowledge dun sa content ng kanilang tinuturo. Plus, yung number of teachers na isusupervise mo compared dun sa integrated school, talagang mas marami. Then, at saka yung talagang lawak ng paaralan, mas maluwang yung Daan Sarili, at saka yung number of pupils. Pero,
yung paglipat ko sa Ibabaw Bana, maliit man yung school pero talagang malaking challenge para sa akin. Lalo na sa physical aspect ng school. Parang meron kaming 3 classroom na walang ceiling, wala kaming school stage. Ganun. Tapos yung lahat ng aming Marcos type building ay talagang repairing yung kisame. Kaya malaking challenge yung pagpunta ko doon. Sana yung pag-stay ko naman doon, kung ano sana yung nagawa ko sa Daan Sarili, magawa ko din sana para matulungan din yung paaralan. Nabanggit na rin Ma'am Jane ni Ma'am Arahan yung kanilang mga nagawa sa kanilang mga previous stations. Siyempre, wala pa silang may pagmamalaki ngayon sa kanilang mga bagong station. Tanungin natin kung ano yung mga greatest accomplishments nila sa kanilang stasyon nga. At tanong na rin natin suporta doon kung paano nila may apply o magagawa rin ito sa kanilang mga bagong istasyon. Siguro si Ma'am Adriana po ulit, Ma'am. Sabi ko, puro ako. Okay po. Sa Pamaldan po, ewan ko ba, ba't lahat ng pinupuntahan ko kung paaralan, walang covered court. So, napakahirap pong sa isang paaralan, yung may mga activities ka, lalo na pagdating ng tagulan, hindi makapagsaya o kaya maibigay yung saloobin mo sa mga bata kung wala tayong covered court. Isa pa po, isang kaligayahan po sa kanila yun na minsan may pinagdaraos tayong pagdiriwang. So, bago po ako umalis sa Pamaldan, talagang siniguro ko po na alam ko 5 years talagang iaalis kami. Na bago ako umalis ng MR del Rosario, magkaroon man lang kahit mini covered court. So sa tulong po ng mga mababait na mga GPTA, mga alumni ng Pamaldan, nabuo po namin ang isang covered court doon. At yung covered court naman bigay ho ng ating butihing mayor yung materials. So pinagtulong-tulungan ho namin yung pang-labor para maitayo ito. So ngayon, marami rin naman po akong nagawa dun sa Pamaldan na maaaring masabi kong isang greatest accomplishment ko po. Then dito naman po sa FA, although mainam naman na po yung pasilidad, isa na naman po sa isang hamon sa akin, wala na naman po silang covered court. So yun ho ang kauna-unahan ko ngayong gagawain na hindi ko tatapusin yung 5 years bago ako. Kailangan 1 year pa lang mabuo na namin ang covered court. Siguro po yon dahil sa tulong din nung lumapit ako sa aming barangay captain, tutulungan daw po niya kami. So kailangan, meron mo akong binigay na grace period na kailangan bago mag-graduation, meron na kami covered court. Ayan. Sir Alan, nabanggit kanina ni Ma'am, ewan niya daw ba kung bakit sa lahat ng school na napuntahan niya ay walang covered court. Matanong ko lang nga, ilang nakakailang station na po ba kayo nang nalipatan na? So far, nung naging guidance kasi ako sa District 3, may hinawakan ng ba yung school doon? Oo. Bawat umupo kasing District Guidance Coordinator, may mga kulang kasi mga school head. So yung pula, hinawakan, bilang isang TIC ako doon, wala po siyang covered court doon. Pero hindi ko naman po siya napagbupusan ng pansin para mabigyan ng covered court. Sa kadahilan ng yung aking pong duty, multi-function dahil isa po akong District Guidance Coordinator. Ganun din po ang Dalampang Elementary. So nung napunta po ako dito sa MR, yun, wala din. Although meron po siyang makeshift nung dumating ako doon, pero naalis na po siya dahil may propose po yung dating principal doon na hinalinhan ko na yun din ang kanyang naisin na magkaroon ng covered court. So hindi na rin niya naibigay na isa katuparan gawa ng lumipat na siya. So ako na lang po ang nagpatuloy. So umabot po ng 5 years, pero hindi ko naman po hinayaan na umalis ako doon na walang covered court ang Marciano del Rosario Memorial Elementary School. Na-curious kasi ako, Sir Alan, na baka nakakailang station na si Ma'am. So sa lahat ng napuntahan ni Ma'am, walang covered court. Then lahat nagkaroon. So ibig sabihin, Ma'am, ngayon lang po kayo naging full-fledged principal noong sa Marciano del Rosario.
So, ibig sabihin, masusundan na yan, ma'am. Doon, nag-umpisa kayong principal doon, nagkaroon ng covered court. So, ngayon, sa susunod na titingnan natin. Sana po sa susunod, kung may pangatlo pa po akong may gymnasium na po sana pupuntahan ko. Kung kayo mag-alala, ma'am, dadalas po ang paglipat ninyo. Biro lang po natin yan kay Ma'am Adriana, sapagkat hindi naman po madali yun, yung paglipat-lipat din, Ma'am Jay. Ayan. Dumako naman tayo kay Ma'am Gusi. Kwentuhan nyo nga po kami, Ma'am Gusi, ng inyong pong mga towering accomplishments. Sige, ma'am. Okay. Baka po mas mataas yun sa gym eh. Sige na. Sige po. Bali, itong obrero, pang 10 paaralan po na to simula nung ako'y naging school head for 6 years na mahigit. Pang 10 na pong paaralan. Bali, dun po ako talaga nagtagal sa Cruz Roja. Naka 5 years akong mahigit doon. Nung pumunta po ako sa Cruz Roja ay nakakatuwa dahil yung mga nanggaling na punong guro ay talagang naitatag ang pundasyon ng Cruz Roja academically. Kaya hindi naman ako masyadong nag-focus sa academic performance ng bata. Yung physical, ang nandun naman po ay may bakod na yung harapan ng Cruz Roja dati. Tapos meron na rin siyang gym. Ang wala lang po ay stage, yung pathwalk, tsaka po yung perimeter fence dun sa magkabilang gilid, which is na-accomplish ko naman after 5 years. Nakapagpagawa kami ng stage, nagkaroon ng perimeter fence dun sa magkabilang gilid ng paaralan, nagkaroon din ng mga pathwalk na hindi na sa tubig o sa bato lalakad yung mga bata. Kasi po bahain doon na, ma'am, sa Cruz Roja. Siya. At nakakatuwa na ang naipagawa ng pathwalk doon sa 2, 3, 4, 5, 6 na pathwalk po sa suporta ng mga parents, ng mga barangay officials at saka din ng mga private stakeholders. Ganun po. Tapos, siyempre, ang aming paaralan, nakikita yung kanyang yung suporta ng stakeholders. Kaya naman, 2 taon na kaming tinanghal na Best Brigada Implementer. So hopefully, itong taon na to ay matanghal din uli kaming Best Brigada Implementer. At gayon din, sabi nga ni Ma'am Bell, yung aming paaralan dun sa bagong punong guro namin ay napakaganda ng package kasi academic performance, maging sa sports, dalhin mo siya physical facilities, ay okay na. So hopefully, dito sa aking paaralang kinauugnayan ngayon sa obrero ay alam ko naman na yung kanila academic performance ay mataas na. So sana mas mapataas pa natin at ang konting puna ko lang doon yung hindi kasi ko sanay sa environment na masyadong maingay. So siguro dahil marami yung eskwela namin doon sa obrero, kaya mas malakas yung ingay ng mga bata. So doon siguro muna ako magpo-focus dahil nga yung pinanggalian ko hindi talaga maingay yung mga bata. Nasanay na sila sa akin na walang masyadong ingay. Ayun po si Ma'am Narcisa, Jay. So ngayon naman ay tanungin naman po natin si Ginang Victoria Arahan kung ano po yung maituturing po natin na legacy na naiwan natin sa Daan Sarili Integrated School na maaari po nating madala dito sa bago nating stasyon. Ito po ang Ibababa na Elementary School. Parang yung legacy na sinasabi mo napakahirap na dalhin sa ibabaw ba na kasi yun yung pinaka great achievement dun yung conversion ng school from elementary to integrated school na which is nung ding mga last time na nag-guest ako dito sa inyo na nagiging natin yun, topic natin yun, talagang napakalaking challenge para ma-establish sa integrated school yun na nakakatuwa naman na last October 13, 2013, nag-grant nabigyan ng permit yung Daan Sarili as integrated school. And this June, meron na siyang ngayong school IT as integrated school. So yun yung isang pinakamalaking achievement na nasasabi kong nagawa ko sa Daan Sarili. Saka nga yung aming gym na pinagawa din kasi nung dumating ako doon, wala din siyang school gym na naipagawa din namin yon sa tulong naman ng ng ating mahal na gobernador at saka ng ating mga PTA na kung saan yung pagpapagawa, yung pag-labor noon ay pinagtulong-tulungan ng mga PTA officers sa Daan Sarili. Saka nagpagawa din kami ng mga science garden, ng Filipino Park, saka lahat ng classroom na repair namin para na noon magamit ito ng mga grade 7 saka grade 8 dahil doon na nag-integrated school kami pero alam naman natin na walang provision yun ng ng
school buildings at saka ng learners material. So, yun yung isang malaking achievement na talagang maipagmamalaki ko na dito naman sa Ibabaw Bana, ang gusto ko lang din magawa ko para sa kanila. Kasi nakita ko parang in terms of academic contest, parang mahina yung paaralan. So sana may magawa ako para doon at gagawin ko lang yung lahat ng makakaya ko para nang nun yung magkaroon ng active participation, saka magkaroon sana kami ng mga winnings sa mga academic contests. Ayun, Ma'am Jane, at hindi madali, Ma'am Jane, yung kanilang mga nagawa, at kung ako man siguro, mukhang magtatagal din, kulang ang 5 taon yata, para magawa ko din yung mga sinasabi nila na yun, but because of their hard works nga, Ma'am Jane, ay nagawa nila yun, within 5 years, at naasahan natin, Ma'am Jane, na sa kanilang mga bagong stations, ay magagawa nila o maaaring git pa, Ma'am Jane, kasi nga sabi nila, advantageous yung lugar nila ngayon, ilan sa kanila. Ayan, at tatanong natin sila, Ma'am Jane, mamaya-paya, kung ano ba yung mga kabutihan, at hindi magandang kabutihan nga nung paglipat nila sa kanilang mga paaralan sa pagkalibas po ng ilang mga paalala.